Amen, Mayora. hindi nagkakamali. Amen. Kung ginawa niya akong mas pogi sa iyo,
Tumahimik na. Okay. Kasi, sabi nga, pagkapangit ka ng bata, kapag tanda mo, pogi ko. Ang pogi mo siguro nung bata ka. Kaya ko pangit. Alright, tayo po lahat ay tumayo at yung pinahanda po na ihanda niyo ba? Ha? Okay, so upo muna kayo. Huwag kayong nagmamadali. May taxi pa kayo, sinakyan? Alright. So, gusto ko i-share sa inyo, na-enjoy ko, nagpapagawa tayo na natutuwa, na hindi ko malaman kung anong minsan ang nararamdaman ko. Natutuwa, na-tense, na-11, na-12. Okay? Okay? Tingnan nyo yung pinagagawa natin. Hindi kayo makaakyat eh. Kaya ibinaba ko na lang. Ayan. Ayan. Nakikita pa dyan? Ayan. Yung simula ginagawa. At yung ginagawa. At alisin nyo na yung isa. Alisin nyo na yung isa. Pangit ng boses nung nagsasalita. Si Brother Fern na tayo. Okay? Ayan. Yun yung mga bakal na ginamit. Absent ako dyan. Si Brother Ricky nasa CR yan. Ay, wala. Kasi yung CR nasa ilalim eh. Baka moving. Yung video ba yan? Yan. So, kaya pinapakita ko yan sa inyo. Ang mensahe ko ngayon ay related sa Word of God. Amen? Related yan sa Word. Gawain ng Panginoon. And we praise God for that. Okay? Parang laki ano? Dati pa lang yan. Okay? At ang ginamit natin mga bakal, yung natatabang bakal, hindi basta-basta. So pwede pang third floor yan. Okay? Para doon sa rooftop, may fellowship tayo, doon na lang tayo mag-picnic. Okay? So, thank you. Let's all stand up, please, and open your Bible in the book of John chapter 9. Okay? Na-enjoy nyo ba? Amen? Sana magkaroon tayo ng burden. Lahat ng member ay bahagi dyan. Right? Bahagi dyan. Okay? So, 9. John chapter 9 verse 4. John chapter 9 verse 4. Sabi po dito, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Shall we pray? Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na aming binasa, na siya naming pagbabasihan, Panginoon, sa aming pag-aaral. Tulungan po kami na mahamon sa iyong gawain. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Hamunin mo po para sa gawain mo, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Salamat, Ama, sa special number. Salamat sa mga kabataan. Tulungan ko po ang mga kabataan ito na mahubog ang kanilang buhay, kanilang spiritual life, Panginoon. At bless mo po ang iyong iglesia dito sa Cabiao. Kung paano ang Cabiao ay umaasenso, ang iyong iglesia dito ay dapat din umasenso, Panginoon. Salamat po. Binabalik namin sa inyo ang kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng iyong anak namin, Panginoon Kristo. Amen. 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 I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work.
Actually, yung pananalita na yan, mga kapatid, ay namutawi mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Now, the title of my message this morning, the essentials for God's work. The word essential is means something necessary or fundamental, basic, okay? O yung important, yung kahalagaan nito. Right? So, essential for God's work. Now, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid na minamahal, wala siyang inasahan na gagawa kundi yung kanyang mga anak. Amen? Hindi niya inasahan yung unsaved. Hindi niya inaasahan yung mali ang pananampalataya. Ang inaasahan ng Panginoon Diyos, yung nasa tamang pananampalataya. At ang kanyang inaasahan, ang kanyang iglesia, kanyang church. Amen. Sapagkat ang church, yun ang kanyang katawan. And you are a member of this body. We are a member of this body. In particular, mayroon po tayong lugar sa gawain ng Panginoon. Right? Hindi lahat pastor, hindi lahat choir director, hindi lahat driver, hindi lahat teacher. Pero mayroon tayong part sa gawain ng Panginoon. So, kung ikaw ay part of the body, dapat mag-function ka. Now, paano? Right? So, ang title po, Essential for God's Work. Ato po yung mga pangangailangan o yung kailangan, yung needs sa gawain ng Panginoon. Number one, yung mga anak ng Diyos, the people of God must be willing to work. As Jesus Christ said, I must work the work of Him that sent me while it is day. Sabi niya, the night cometh when no man can work. Now, alam niyo po yung sinasabi ditong the night cometh kasi nung panahon noon, pagkagabi na, wala ka nang magagawa eh. Hindi katulad ngayon, mga kapatid na minamahal, na mayroon pong mga night shift tayo sa mga company, may panggabi, okay? Kung panggabi ka, pwede ka pa rin magtrabaho. Yung iba nga, ang trabaho nila panggabi. Ginagang nilang araw ang gabi. Pero ang gabi, talagang dapat, ang gabi, pagtulog at pagpahinga. Ang araw, yan ang pagtatrabaho. Now, ang sabi ni Kristo dito, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Noong paggabi, wala ka nang magagawa. Wala ilaw eh. Okay? Pero ngayon, pwede. Ngayon, i-apply natin ito. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid na minamahal na the night cometh. Okay? Darating ang panahon, mga kapatid na minamahal, pagtanda nyo, madilim ng paningin nyo, hindi ka na makakagawa sa gawain ng Panginoon. Pag nanginginig ng tuhod mo, hindi mo na kaya umakyat sa mataas, nalulula ka na. So ngayon, sa iyong kabataan, gumawa ka para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, habang malakas ka, nung sabi ni Jesus Christ, I must work the work of Him that sent me while it is day. Okay? Gawin mo na habang may araw. Gawin mo na sa kabataan mo. Gawin mo na habang malakas ka. Darating ang araw, hihina ka na at hindi mo na kayang gumawa ka para sa Panginoon. So, ang kailangan po sa gawain ng Panginoon, kailangan mayroon tayong tinatawag na willingness. Be willing to work. Yung pong kailangan sa church ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, be willing to work. Like Jesus Christ, I must work the work of Him that sent me. Alam nyo, ang Diyos umaasa na ang kanyang sinimulang gawain itutuloy ng kanyang iglesia. Ang ibang
At ang sanlibutan umaasa na ang church ng Panginoon ang magdadala sa kanila ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Diba? So, be willing to work. Marami pa tayong mga pintuan din napapasukan, nakakatukan. Ako nga ngayon minsan na-challenge mga saksi ni Jehovah, pumatok dito. Alam nila, Baptisto. Mabuti na lang may ginagawa ako Nakasyurpan lang ako nung sabi ko, sayang kung nakaano lang ako, pinatuloy ko sila. Ha? Pero huwag din na sila patuloy sa inyo. Amen? Baka malikayat ako. Ang sasabihin nila, kung hindi kayo membro sa amin, hindi kayo maliligtas. So, pero kung alam nyo, sasabihin nyo, kausapin nyo sila, tanungin nyo kagad, ligtas na ba kayo? Diba? Ang sabi nila, hindi pa nga kaya sinisikap namin saan nyo ako dadalhin pag sumama ako sa inyo? Di ba? Hello, amen? Kayo pala ang dapat sumama sa amin sapagkat kami ligtas na. O ligtas na pala kayo pag wala kayong ginagawa. Ha? Buti pa kami kasi kaya, baguhin kaya natin yung doktrina natin. Gumawa tayo para maligtas. Siguro dadaming sisipag. Pagtuturo natin. Amen? Kung minsan ang baptis sa puso dahil ligtas na, ayaw nang gumawa. Parang baluga. Yung baluga, kaya one time na ako, naikwento ko na sa inyo ito Ito tayo sa mayaman. Hindi kayo, magtrabaho tayo. Sabi ng baluga, paano? Gutom. Di nagpasaan ng baluto. Bumili ko na, pinakain, busog na. Tara, magtrabaho na tayo. Sabi ng baluga, paano? Busog. Gutom o busog, hindi magtatrabaho Now, kayo ba ay ligtas? Amen? Magtrabaho tayo. Be willing to work. Okay? So, the essential for God's work. Importante po ito. Kasi kung hindi tayo gagawa, sino ang gagawa? Kung hindi ngayon, kailan? Diba? So, sabi ni Christ, I must work the work of Him that sent me while it is day, the night cometh. Darating ang gabi, hindi ka na makagagawa. Kaya samantalayin mo na, habang malinaw yung panhin mo, habang malinaw ang pandinig mo, habang malakas ang tuhod mo, gumawa ka na. Kasi darating ang araw, nalulula ka nang umakyat sa mataas. Hindi mo na kayang maglakad. Kaya ngayon, gumawa ka na. Amen? Anong sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 18? Sabi niya, that he do good work, good. Sabi po dito, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Ano po yung communicate? To distribute. Okay? Actually, tumutukoy din nito sa pamamahagi natin ng financial doon sa pangangailangan. Pero more than that is to distribute the Word of God. Amen? To communicate the Word of God. Para i-share sa kanila yung kailangan ng tao ngayon. Hindi. Ang unang-unang kailangan ng tao ngayon, hindi ang pinansyal na bagay, hindi ang material na bagay. Ang unang-unang kailangan ng tao ngayon, yung spiritual na kanilang pangangailangan. Diba? Naalala ko nung nagpipreach ako dyan, bago-bago pa lang kami dito sa Kabyang, sabi ng isang matanda, Pastor, araw ka ng araw, mga tao na yan mahirap ng mga yan. Bigyan mo ng pera. Wala akong pera Sabi ko, Tatang, kung may pera man ako, hindi ko rin bibigyan mo ngayon Kasi, yung manginginom, binigyan mo ng pera, lalakas uminom. Yung manunukal, binigyan mo ng pera, lalakas umal. Amen? Pero mabago ang buhay nila, gagandang buhay nila. Amen. Hello? Amen. Diba? Kasi pag binigyan mo ng pera, yung tumataya ng wedding, kung 5 piso lang tayan yan, gagawin 20. Tama po ba? Now, ito po yung trabaho natin. Now, sad to say na many Christians fail to do God's work because of their unwillingness. Hello? Unwillingness. Wala silang pagpukusan. Maraming Kristiyano ngayon, walang initiative. Amen.
Kaya minsan naalala ko sa San Pedro, sa Laguna. Sabi ko, no. Wala kayong initiative. Naglalit ko na sa mga estudyante. Wala no akong initiative. No? Kasi hinahanap ko ng pastor yung mga Bible student nagpupusa, humahayo, nagtatrabaho. Gusto ng pastor yung mga member automatic, hindi postmatic. Hello? Amen? Amen. Nagkukusa kahit hindi mo na utusan yan, nagkukusa. Amen. Pag nakita niyo dyan, mayroong basura na dapat pulutin, sukal, huwag mo inapakapakan pulutin. Amen. Sa basurahan. Hindi yung kailangan, pulutin mo na. Hello, amen? Hello? So, sad to say that many Christians fail to do God's work because of their unwillingness. They are busy seeking positions and pleasure for themselves. Alam niyo, kung minsan nagiging selfish po tayo, anong hinahanap natin? Yung sarili natin, pakinabang lagi. Ba't hindi natin unahin ang Panginoon sapagkat ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So God's word advice or admonish, set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians chapter 3, verse 2, sabi niya, set your affection on things above, not on things on earth. Why? Alam niyo, kung minsan puro nakapokus yung ating pananaw doon sa panlupa, na samantalang yung mga sa panlupa, lahat yan iiwanan mo pag namatay ka. Amen? Oo. Ay di, isipin mo naman yung panlangit. Sapagkat yun ang hindi nawawala, mga kapatid. So, God's word advice or admonish, set your affection on things above, not on things on earth. So, we must decide to do God's word. We must be diligent. We must be faithful to work while it is day. Kailangan maging faithful tayong gumawa habang may pagkakataon, habang malakas pa kayo. Mga kapatid, huwag niyong paghintayin ng Diyos. Alam niyo, ito ang pinakapangit na ugali ng lalo na Kristyano ka na. Huwag mong pinaghintay ang Diyos. No? Naisip mo na dapat mong gawin mo na at ang Diyos matutuwa sa iyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, we must desire to do God's work. We must be diligent, magpakasipag tayo, and be faithful to work while it is day. Anong sabi sa Proverbs 25 verse 19? Look at this. Confidence in unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Bakit anong sabi ng Proverbs? Yung confidence mo, yung tiwala mo doon sa unfaithful man, yung hindi tapat na tao, sa panahon ng pangangailangan, parang silang ngipin at parang paa na balik. Grabe, no? Hello? Inaasahan mo, wala. Yan ang natatandaan ko sa pastor ko na sabi, pagka ikaw, inutusan ka, hindi ka sumunod, sabi, hindi kita mapagkatiwalaan, Perry. Masakit yun. Kaya sa susunod, pagka may inutos sa iyo, pagka may pinagkatiwala sa iyo, i-prove mo sa kanya na kaya kanyang pagtiwalaan. Amen? Confidence in unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Parang putol na paa. Kita mo yung pagkukumpara ng Proverbs sa hindi tapat na tao, parang sirangipin. Sino nakaranas na may sirangipin? Sakit yun, magdamag, sakit. Hindi mo mapangmunguya. Gusto mo man kumain kung minsan dahil masakit ang ngipin mo, kakain ka man, hindi mo masyadong malalasahan. Yan ang sabi nila. Kasi ako, hindi ko pa naranasan. Hello, amen? Nakita niyo yung bata, umiyak. Bakit? Bulok yung ngipin. Maka yung pisngi. Di ba?
Ang totoo, hindi naman yung ngipin na sumasakit yung ilagin. Hindi ba? Now, sabi po ng Proverbs, confidence, yung pagtitiwala sa hindi tapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay para siyang ngiping bulok. Ha? Parang ngiping balik at parang paang putol. Imagine that. Kaya kung Kristiyano ka, pinagkatiwalaan ka ng isang gawain, patunayan mo, i-prove mo na ikaw pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Hello? Choir members! If you are choir members, patunayan mo. Oh, ano yung mga pinirmahan nyo? Oh, huwag nyo i-disqualify yung sarili nyo, mga kapatid. Now, ang gawain ng Panginoon, laging nag-build up sa bawat isa sa atin. Nagpare, ayaw kung may malaglag, may mawala. Amen? Pero, kung i-disqualify natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon, tayo ay unfaithful, talagang mawawala tayo sa gawain ng Panginoon. Ang pinakamasayang tao, yung nagagamit ng Diyos. Amen. Hello? Amen? Amen. Oh, lalo na yung mga tumatayo dito. Okay? Yung mga tumatayo dito, lagi kong sinasabi yan sa kanila. Eh, parang rin kayo, pastor. Na bawal umabsent. O, naalala niyo yung kwento na isang ha? Isang member ng church. Kailangan gisingin pa ng nanay pag-araw ng pagsamba. Bayak. Okay? Sabi ng nanay, anak, tayo ka na dyan. Sakit yung balakang. Ay, dyan ka tumatan. Ah, bakit nanay? Sarap matulog eh. Linggo ngayon. Sabi nung ginigising, nanay, magbigay ka ng 3 dahilan. Bakit ako gumising? Una-una, sabi niya, umaga may panambahan tayo. Hindi ka dapat mali. Amen. Amen. Pangalawa, member ka. Pangatlo, pastor ka. Pangit na pastor ulit. Hello? Amen? Tantay niyo ito, pag araw ng linggo, dapat maaga kayo kumising. Kaya nanilig kayo. Ha? O, bago kumising, pabiling-biling pa. O tapos, abong nagmakape. Linggo eh. Kung sa trabaho ayaw nyo narinig, mas dapat hindi ka mali ng araw ng linggo sa panambahan. Eh, di ba? Amen? So, sabi po dito, confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken toe and a foot out of joint. Matigas, no? Now, mga kapatid na minamahal, ito po ang kailangan po natin. Ha? Kung member ka ng church na ito, dapat maging disiplinado ka. Hello? Disiplinahin mo yung sarili mo. Mahirap dyan. Okay? One time, no? Doon sa Pampanga, mayroong naligaw lang talaga. Walang nag-invite sa kanya pumunta. Tamang-tama ang preacher. Sabi niya, attend ka rin lang, late ka pa. Sabi niya, kararating ko ako kagod pinatamaan. Pero alam niyo, tinanggap niya yon positive. Sabi niya, gusto ko nito, disiplinado. Amen. Hello, amen? Isa lang pa nun ha? Patid na rin. Testimony ni Brother Tingko. Kapapasok daw niya, sabi ng preacher, ating ka rin lang, late ka pa. Sabi niya, ngayon lang ako umatin dito. Ako, tinatamaan ka agad ako. Ay kung negative yung isip mo, hindi na ako. Kaya ako nun, pinahiya ako agad. Now, ang purpose ng preacher, hindi para ikaw ay hiyain, para ikaw ay disiplinahin. And praise God, tinanggap niyo yun, at ngayon, positibo. At alam niyo, lumago siya sa pananampalataya. Ang sabi niya, gusto ko nito, disiplinadong church na ito. Kasi maraming church na parang gawin mo gusto mo, sarili mong gobyerno. Dumating ka, hindi. Wala lang. Malik ka, hindi ka babatiin. Sikat ka pa. Hello?
hindi ka gumawa, gagawa ka, okay lang. Mga minamahal, ang kailangan sa gawain ng Panginoon ay we must be willing to work. Hello? Amen? We must be willing to work, to do God's works. Okay? God's work. We must be diligent and faithful to work while it is day. Ha? Sabi po dito. And then number two, mga kapatid na minamahal, be organized for work. Be organized. We must be organized for work. Alam nyo, kaya napapalpak pag hindi organized. Maraming church nagkakaroon ng division. Ha? May division sa loob ng iglesia. Bakit hindi organized? Nag-agawan sa posisyon. Hello? Sa gobyerno natin, bakit? Ha? Hanggang ngayon, hinahanap yung butas, bakit nagkaroon ng 44 pollen sa SAP natin. Okay? Pollen 44. SAP pa yan ha? Special Action Force. Talagang well-oriented yung mga yon. Ha? Na-train sila ng tama. Pero bakit bumagsak? Ba't nangyari yun sa kanila? Because of lack of organization. Amen? Hello? Oh, hindi nila alam ngayon sinong sisisiin eh. Okay? Oh, kung si Senador Miriam lang ang pakikinggan mo, talagang kawawa si General Purisima. Tama ba? Talagang sinabon, hindi lang sinabon, kinlorox pa. Oh, ba't hindi ka na lang umuwi? Kababayan pa man din natin eh. Diba? Sasabihin ko sana tayo Senador, tama naman yan. Tama na yan. Kababayan namin yan. Okay? Mga kapatid. So, be organized for work. Okay? Anong sabi po sa 1 Corinthians 14, verse 14? Sabi niya, let all things be done decently and in order. Okay? Pati sa pagpapagawa ng simbahan natin, mga kapatid na minamahal. Kaya, maraming beses pinapanalangin yan, maraming beses ipinalangin yan, pinag-isipan yan, anong magiging kulay yan? Kasi kung lahat kayo magbibigay ng kulay, ang church natin, di colores. Amen? Ang iba sa inyo gusto pink. Ang iba sa inyo gusto blue. Ang iba sa inyo gusto white. Ay, gusto ko dilaw. Ay, dilaw nga ba yan? Okay? Now, mga kapatid, kung ano yung nakiplano natin yung sundin natin. Maging sa gawain. Okay? Dapat organized po tayo. Amen ba? Kaya ang ating choir, tandaan niyo yung mga number niyo. Mayroon na tayong number 1, 2, 3. Hello? Darating nga, magkakaroon tayo ng room. Hindi lang yung mga choir sasama. Magkakaroon din kayo ng bilang sa mga ordinary member. 1, 2, 3. At sasali kayo doon sa group ng 3. Sasali kayo doon sa group ng 2. Sasali kayo doon sa group ng 1. Amen? You organize natin. Magkakaroon tayo ng function sa bawat isa. So, be organized for work. Okay? Because, alam nyo, maraming Kristiyano na without order, no? Walang organization. They work haphazardly, lacking organization. Therefore, they fail to do God's work. No? Kulang ng organization. No? Disorganized yung gawain. Kasi, maraming hindi nakikipag-cooperate. Hello? Sa choir lang, buti pa lang lahat tayo. Hindi pa lahat ng member na sumasali sa soul winning. Ngayon, ang choir, hindi pa requirement, mag-soul winning tayo. Hello? Ngayon, dati ilan lang hindi sumasali. Dumadami. Ang laki influence yan ng hindi sumasali.
Nagiging disorganized ang ating gawain. So be organized for work. Okay? Let all things be done decently and in order. Pati sa ating panambahan, nakita ninyo dito, kaya sinisikap natin may mga kwarto, yung mga bata, para hindi tayo maistorbo habang nagsasamba tayo. Tama po ba? Hello, amen? Oh, maluwang pa tayo, pastor, ba't nagtatayo na uli tayo? Hindi ba pag takbo ng takbo dyan yung mga bata na naistorbo tayo? Oh, nakita nyo ang simbahan natin parang palengke? Oh, di kayo rin ang naistorbo. Tama ba? Hindi ba? Hindi ka makapag-concentrate sa preaching, hindi ka na-reflect. Kaya ang buhay mo hindi nababago. Kaya kailangan po concentrated tayo habang nag-preach dito, dapat hindi na-divide yung ating attention. Tama po ba? Kaya hindi dapat nagkukwentuhan habang nasa upuan. Hindi dapat natutulog. Kung matutulog ka, sa bahay na lang. Hello? Hindi dito ang tulugan. Kaya nga kahit paano, sumisigaw dito ako. Gusto kong magtambling pa eh. Para hindi lang kayo ang tukin eh. Kasi mayroon pong preacher na parang nagkukwento lang ang miyembro ng nato. Sisinyahan na yun yung katabi. Pwede singin mo nga yung katabi mo. Sabi ng katabi, pastor, kayo ang gumising, kayo nagpatulog eh. Oh. Hello, amen? So be organized for work. Amen? Let all things be done decently and in order. Kaya wala dito yung ibinabawalan natin yung palakad-lakad. Dapat kung may naglalakad, yung usher lang. Amen. Hello? Amen? Oh. At kaya lumalakad yung usher, bawalan yung lumalakad. Hindi siya yung babawalan nyo. Amen po. Oh. Di ba? Alam niyo, sa Malolos, may nakatayo dyan. Habang service, nakatayo. Nakatanaw yan. Okay? Tinitignan nila yung tumutukod sa bag. Amen. Hello? Kakaling kahit hindi tinitignan, nakapag-text on. Oh, babes, nasan ka na? Hello? Nandito na mi. Nandito na mi. Ay, mo tayo mamaya. Okay? So many Christians are without orderliness. They work haphazardly. Anong ibig sabihin niya? Kung yung gusto lang, kung kailan niya na-feel na siya gumawa, doon lang gagawa. Because lack of organization. Amen? Being organized eliminate confusion. So Scripture teaches God is not the author of confusion. Sino yung author ng confusion? Confusion, si Satan. Di ba? Oh. Ayaw niya na ang church magulo. Ang Diyos gusto niya ang kanyang simbahan nakaayos. Alam niyo, may simbahan na una, palakpakan, lundakan, mamaya, iyakan. Sabi ng kapitbahay, ano kayo nangyari dyan? Kanina ang saya-saya, ngayon iyakan na. Kala nasira na ulo. Okay? Mga kapatid na minamahal, being organized eliminates confusion. Sabi niya, God is not the author of confusion in 1 Corinthians chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Hello? Amen? So organization is essential. It brings purpose and unity and help us accomplish God's work successfully. Dapat organize yung church. Kaya, kayo, sabi ko dun sa mga, bago pa lang kayo dito, ikaw ay naging member, hindi sa pagmamalaki, pagyayabang. Ikaw ay member ngayon na organized na church. Mayroon tayong patakaran. Mayroon tayong mga sinusunod na lituntunin. Oh, hello, amen? Amen. Pagka may namatay, may bigayan. Pagka may namatay, iniiyakan din natin. Pag may masaya, nakikituwa tayo. Hello? Oh,
So member ka dito ngayon sa church na organized. Alright? So organization is essential. It brings purpose and unity and help us accomplish God's work successfully. Hindi magbiglaan, little by little, may mararating tayo. Tama po ba? Kasi sabi ng isang makakwento, Pastor, may church doon sa katabi namin. Dati ang dami-dami nila. Ngayon wala na. Ganun ba? Nasaan na sila? Ewan ko. Tapos nakita ko yun siya. Hindi ba kasama ka dati doon? Nagsarili na ako. Sabi ko, dito sa amin, biyaya ng Panginoon, hindi kami marami, pero meron kami unity. Amen. Nagtatrabaho. Sabi niya. So nakikita niyo. Ha? Tapos, linggo pumunta niya. Ganda pala kasi ang ginagawa niyo. Parang wala. Hindi na alam. Nasa loob. Hello? Sabi ko, praise the Lord. May nakakapansin. Hindi tayo marami, pero may pagkakaisa dapat. Amen. Hello? Amen? So, sometimes, some Christians do God's work irregularly. They work only when they feel like it. Right? They are undependable. They are undependable. Hindi mo maasahan. Okay? Hindi mo mapanghahawakan. Nagtuturo ako, biyan ng Lord, sa Bible School, yung church management. Tinuro ko sa kanila, ang ginagawa ng mga tao, hindi yung ini-expect mo, kundi yung ini-inspect mo. Hello? Sabi ko doon sa mga third year, kayo magpapastor kayo, hindi ginagawa ng tao kung ano yung ini-expect mo. Ang gagawin nila ay kung ano yung ini-inspect mo. So kailangan nagkakaroon ka ng inspection. Sitain mo yung ginagawa nila, alamin mo kung anong ginagawa nila, observan mo kung ano yung pinagagawa mo kung na-accomplish yung program. Hello? Dito sa atin, nagpapagawa tayo. Sabi ng isang kapatid, Pastor, umitin kayo Sabi ko, ganun ba? Dati naman Dati. Okay. Bakit kanyo? Pagdating ng break, ako naakyat. Tinitignan ko yung ina. Minsan pagka nagkakauntukan na yung ulo nila, nag-iiwalay ko sila. Nakatingin lang ko. Alam mo yung brother Rick yan? Oo nga. Brother Rick, dito lang kayo. Amen, Brother Rick. Sila ng trabaho. Now, nabibila din ako. Kaya kahit pa paano, nabawasan yun. Okay? Alright. Mga kapatid, so kailangan po natin. Amen? So ang scripture, mga kapatid, scripture advice or admonish Christian to be dependable. Alright? To be dependable. Ang sabi po sa Titus chapter 3 verse 8, this is faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be what? Careful to maintain what? Good works. These things are good and profitable unto men. Okay? So the scripture admonish Christian to be dependable. Dapat, Christian ka, dependable ka. Maasang ka. Hello? Kita mo ba? Amen. Dependable ka. Yung pag umalis yung pastor, hindi nag-aalala. Ano kaya ginagawa doon sa simbahan namin? So praise God, no? Napupunta ako kung saan-saan din naman church, kahit pa paano, may nag-imbita sa akin. Pagdating ko doon, sino pastor, preacher doon sa inyo? O may mga asahan ko na doon. Tuloy ang samba namin, kahit wala kami. Amen? Hindi yung pag-alis ng pastor, parang pag umalis ang pusa, nagsilabas mga daga. Hindi yata maganda yun. Okay?
naka-order pa rin, mga kapatid na minamahal. Sabi niya, this is faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be, what? Careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So we must be reliable when doing God's work. Reliable. Ikas ng dila ko. Okay? Pag nagbibiruan kami nila Ryan, reliable. Brian, popsicle. Sabi nila. Ano yung kwenta mong matanggal? Bicycle, hindi bicycle. Book. Ngayon nauntong. Uncle, ako nagkabukel. Kasi bicycle. Alright. Mga kapatid, we must be reliable when doing God's work. Amen? For time is running out. Lumalakad po. Now is the opportunity. Samantalain natin, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. Okay? Amen, Daniel. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakikita nyo? Kayo mga magulang, nakikita nyo nag-grow yung mga anak nyo. Amen. Amen ba? Amen. Nag-grow sila. Huwag nyo silang pipigilin magpunta ng simbahan. Amen. Hello? Amen. Huwag mong susumpatan yung anak ko. Punta ka ng punta sa simbahan, ganyan yung buhay mo. Tamad-tamad mo. At least dito, naglalampaso sila. Hello, amen? Amen. Kaya lang ang tanong ko hoy, naglalampaso ka ba sa inyo? At least natututo dito. Sasabihin naman, kung lalampasunin ko sa amin. Hindi ba? Okay? At least natututo sila. Because the night cometh, sabi ni Jesus Christ, and no man can work. Hello? We must be reliable. No? Yung napagkatiwalaan kayo, okay? Magbubukas ako ng Bible study dito, Ako taga-bukas na lang. Kayo nang taga-tuloy. Hello? Men! Taga-bukas ako, kayo ang taga-tuloy. Mga babae, taga-bukas ako. Ng Bible study. Kayo ang taga-tuloy. Mga kapatid, pwede rin kayo. Pastor, pwede ba akong mag-lead ng Bible study? Mag-aral ka. Mag-aral ka. Alright? Amen? John chapter 9 verse 4. Ulitin ko po ulit. Sabi niya, I must work the work of Him that sent me while it is day. The night cometh and no man can work. Okay? So mga kapatid na minamahal sa gawain ng Panginoon, number 1. Ano yung number 1? We must be willing. Willing to work. And number 2, we must be organized for work. Alright? So, mga kapatid na minamahal, number 3, we must be reliable at work. Reliable ka. Matthew chapter 9 verse 37, sabi niya, Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Tignan niyo, ang Kapiyaw, ilan lang barangay na pupuntahan natin San Vicente, San Carlos, Santa Rita, Bagong Silang, Palasinan, San Roque, Sinipit. Diba? Wala pa tayo sa kalahati. Ang luwang ng Kapiyaw. Amen? Hindi natin lahat sila mawiling, pero pwede natin silang warningan. So, some Christian do God works irregularly. They work only when they feel like. No? Gusto ko lang. No? Kaya, mahirap. No? Mahirap asahan. Okay? So, we must be reliable when doing God's work. For time is running out. Now is the opportunity. Now is the opportunity. Because the night cometh when no man can work. Okay? And then number 4, mga kapatid, be kind.
as you were. Be kind. Alam nyo, minsan, kapag tayo nagtatrabaho, siyempre, pag napapagod ka, diba? Hindi kung pagod ka, may karapatan ka ng magagalit, magiging mabagsik. Hindi. Be kind as you were. Amen? Anong sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32? Kaya ako alam nyo, ito ang tanda nyo, na mayroong pagkagalit sa isa, lahat, damay. Hindi ko ginagawa yun sa inyo. Hello? Nandiyan ba kayo? Pagka hindi ko na nabata talaga yung isa, hindi ko na mabata yung ginagawa, tinatawag ko yan, kinakausap ko yan personal. Kaya may office ako. Amen? Ayan. Ay, ililipat dito yung office. Pahirapon ko yan para pag tinawag ko kayo, comfortable kayo. Hello, amen? Amen? Doon yung office ko, hindi naka-aircon. Naka-aircon yung Sunday school ng mga bata. Sabi ng mga pastor, Pastor, ba't inuna mo pina-aircon yung? Sabi ko, mas priority ko yung muna sa goal. Pero pag dito na, pag may pambili na tayo ng airport, para pag pumasok kayo, comfortable kayo. Amen? Huwag naman kayo natatakot kung pinapasok ko kayo sa office. Kasi may natatakot pagka sinabi, ay, punta ka sa office. May kayo kasalanan ko. May ganun Hello? Ano ba yung kasalanan ko? Baka sasabunin ako ni Pastor o Clorox pa ako? At hindi ko yung ginagawa, nagdadabog ako sa harap niyo. Hello, amen? Right? Christians are sometimes unkind when doing God's work. Okay? Nagkakaroon po. Ngayon, nagkakaroon po ng sama ng loob. Hanggat maaari gusto ko hindi sasama ng loob nyo. Di baling ako na lang sumama ng loob. Hello? Pero wag naman. Kasi ang sabi ng Bible, pagka ang pastor hindi natutuwa sa'yo, wala kang pakinabang. Hebrew chapter 7. Pagka ikaw nagpayak sa pastor, lamang ka. Hello? Amen? Pastor, mayroon pa pastor umiyak? Meron po. Kakayak mo Okay. Now, Christians are sometimes unkind when doing God's work. But kailangan natin maging kind one to another. Anong sabi po? Anong sabi ng 32, ng Ephesians 4:32? Be kind one to another. Ano ba? Tender hearted. Ano ba? Forgiving one. Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kasi pinagsama-sama tayo dito, lahat tayo may kanya-kanyang ugali, iba't ibang upbringing sa pamilya. Pinagsama-sama tayo. Praise God! Tayo po ay mag-unawaan sa isa't isa. Amen. Hello, amen. Kaya huwag ka naman tuso. Huwag naman mapaglamang, huwag abuso. Hindi ko mo inuunawa ka, aabuso ka. Di ba? Mag-unawaan sa isa't isa. So, we must be kind and patient and understanding, especially when doing service for God, considering the feeling and rights of others. Kaya, kailangan dapat masaya tayo pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Ayaw ko na umuwi kayo. May sama ng loob na sasabihin niyo, ako na naman nakita ni Pastor, ako na naman pinatamaan. Hindi, walang personalan dito. Amen. Trabaho lang. Amen. Ba? Ngayon, kung tinatamaan ka, nasasaktan ka, ibig sabihin kapatid, buhay ka. Praise God. At alam niyo, kaya humahapli, may sugat. Pero gamot, minsan, pag nilalagyan ng sugat, mahapli, pero gamot yan sa'yo. Okay? Hello, amen?
And Colossians chapter 3 verse 12, panghuling talata natin. Sabi niya, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, and what? Long suffering. Long suffering. Oh, dapat long suffering ka. Mapagpasensya ka. Amen? Pero alam nyo, kahit ang Diyos, no? Sa Genesis chapter 6, ipinakita ng Diyos, sabi niya, ay mayroon din hangganan yung kanyang pagpapasensya. Pag puno ng salot, kinakanos. Amen. Tama. Hello? Yes. Huwag tayong umapuso, mga kapatid na minamahal. Ang Panginoon, no, napuno siya. Sapagkat ang mga tao, walang inisip na mabuti, kundi puro masasama. Anong sabi niya? Noe, gumawa ka ng arko. Pero praise God, si Noe, nakakita ng biyaya sa Panginoon in the sight of God. But Noah found grace in the sight of God. Amen. So, ang sabi ng Panginoon kay Noe, Noe, lahat ng nabubuhay, dilipunin ko. Gumawa ka ng arko sapagkat nakakita ka ng biyaya sa doon mo pasasakihin yung maniniwala, ang pamilya mo. 120 years si Noe, ng araw